malalakas na kamao. Muling nagising ang damdamin ng mga Pilipinong boxing fans. Muling umingay ang pangalan ng isang mandirigmang matagal nang kinatatakutan sa loob ng ring. Ang halimaw ng Pilipinas ay nagbabalik. Connects with the right and Casimiro. John Riel Cuadro Alas Casimero, isang 3-division world champion. 34 na panalo, 23 knockout, 5 pagkatalo, ngunit walang bakas ng takot. But make no mistake about it. Hindi lang numero ang bumubuo sa kanyang alamat. Ito ay isinulat sa tapang na tumawid ng hangganan. 12 bansa ang kanyang nilusob, at sa bawat isa may kampiyong kanyang pinatahimik sa sariling bayan nila. すごくいい立ち上がりだと思います。 Noon lang Oktubre, dumaan siya sa isang kontrobersyal na pagkatalo laban sa Hapon na si Kyonosuke Kameda. Isang laban na nag-iwan ng tanong, galit at pangamba sa puso ng mga fans. Ngunit ang sagot ay dumating agad. Hindi nagtagal ang katahimikan. Mabilis na kumilos ang Kameda promotion. Sa loob lamang ng 2 buwan, isang panibagong malaking laban ang inihain. At higit pa roon, gaganapin ito sa mismong teritoryo ng mga Hapones, sa lupain ng mga Inoue, sa lugar kung saan madalas masubok ang tapang ng mga dayuhan. Hindi ito bago kay Casimero. Sa huli niyang pagbisita sa Japan, pinatulog niya ang Mexican knockout artist na si Saul Sanchez. Isang panalong nag-iwan ng bakas, isang panalong nagpabulong sa buong dibisyon. Mula noon, marami ang nagsasabing unti-unting umiwas ang usapin ng sagupaan sa pagitan ni Casimero at ng pinakamalaking pangalan sa Japan. At ngayon, sa Disyembre 27, 2025, muling babalik si Cuadro Alas sa Japan upang harapin ang agresibo pambato ng Japan na si Tom Mizukoshi. May 10 panalo, 5 knockout at isang kampiyon sa ilalim ng Japan Boxing Commission. Dahil sa Japan gaganapin ang laban, malinaw ang katotohanan. Hindi sapat ang manalo. Kailangang tapusin ang laban. Upang walang puwang ang kontrobersya, walang lugar ang duda. Pero umatras na rin no? Another nice uppercut. Wala na. Wala na. Upang tunay nating maunawaan kung gaano kabagsik ang puwersa ni Casimero, balikan natin ang isa sa mga pinakamahalagang laban ng kanyang karera. Isang world title eliminator kontra sa kinatatakutang knockout artist ng Mexico, si Ricardo "The Cobra" Espinosa Franco. Isang batang mandirigma mula sa paaralan ni Juan Manuel Marquez. May 23 panalo, 20 rito ay knockout. At nagmula pa sa 13 na magkasunod na panalo, kaya sa kanilang laban, lumabas na dehado si Casimero na naganap sa Dignity Sports Park, Carson, California. Ngunit sa sandaling tumunog ang kampana, isang bagay ang naging malinaw. Ito ay hindi laban ng puntos, ito ay digmaan. Simula pa lamang, putukan na agad. Parehong knockout artist, parehong ayaw paabutin sa desisyon. Sa ikatlong round, ilang beses tinamaan si Franco ng solidong kanan. Ngunit nanatiling nakatayo ang Cobra, mas lalo pang nagiging mapanganib. Sa ika-4 na round, sumisigaw ang mga fans sa bawat tama ni Franco. Ngunit si Casimero, kalmado, nag-aabang, naghihintay ng tamang sandali.
Sa ikalimang round, dito unang bumigay ang katawan ni Franco. Isang malakas na kombinasyon at bumagsak ang Cobra. Tumayo pa, lumaban pa, pinatunayan ang tapang ng isang tunay na mandirigma. Sa ikawalong round, muling binumba ni Casimero ang kalaban. Ngunit patuloy ang gantihan. Ayaw bumigay ng Mexico. Ayaw umatras ng Pilipinas. Pinilit umatake ni Franco na gustog makabawi mula sa pagbagsak. Pero parang hindi tinatablan itong si Casimero. Hanggang sa dumating ang huling round. Dito nagpasya si Casimero. Hindi na ito aabot sa hurado, hindi na ito ipagkakatiwala sa papel. Sunod-sunod na bomba ang pinakawalan, isang bagyo ng suntok. Hanggang sa muli, bumagsak si Franco. Tumayo pa, ngunit kita na ang pinsala. Dito na siya binanatan ni Casimero, minasakar ng suntok. At doon inawat na ng referee ang laban. Technical knockout. Ang mabangis na Cobra ng Mexico, pinatahimik, ginawang bulate sa halimaw ng Pinas. Mula noon, nagbago ang tingin ng buong dibisyon. Ang pangalang Casimero ay muling naging babala. At ngayon ang tanong ay bumabalik sa sambayanan. Sa tingin ninyo ba, may isa pang corona na naghihintay kay John Riel Casimero? Ibahagi ang inyong saloobin sa comments. At banggitin kung saan kayo nanonood upang malaman natin hanggang saan na umabot ang suporta ng mga Pilipino sa kanyang laban kontra Mizokoshi ngayong Disyembre 27 sa Japan. Ito ay hindi lamang pagbabalik, ito ay paniningil. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ni bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.